Yo, what's up mga kapulido? Genrix Motorpad. Kapulikan. May content tayo ngayon tungkol sa clutch. Paano ba siya nagpa-function? Nagkaroon akong idea kung paano mag-content neto dahil dito eh. Paano daw umaandar yung clutch? Clutch lining at saka clutch plate. So yun po ang i-explain ko mga kapulido. Sana may matutunan po tayo sa simpleng video na ito mga kapulido. I-share ko lang. So may setup kasi tayo ngayon, Raider 150 na ewan ko kung anong desisyon na mayari. Kung 70mm ba o 68mm ang ilalagay. Sa ituturo ko lang sa inyo mga kapulido. Assemblein muna namin para sa inyo. Halimbawa, yan ha, clutch housing. Kunwari itong Raider muna, pero pare-pareho lang ang principle. Kahit kotse po, ganito rin ang principle. Pero merong iba na hindi ganito. Pero karaniwan, ganito. Lagay ko muna clutch lining, tapos pressure plate, clutch lining ulit, and so on and so forth. Dali. Alright, magic na ilagay na, di ba? So ganyan po kasi yan eh, di ba? Clutch lining, tas una yung pinaka housing muna, tapos clutch lining ang mauna, tas clutch pressure plate, clutch lining ano sila, alternate sila. So ang pinakauling lilitaw dyan is clutch lining kasi yun ang gagasgas naman dito. So kung mapapansin nyo, diba, umiikot tong gitna. Tapos ito naman, nakasunod naman siya sa sigunyal. Ayan. So kapag wala siyang clutch lining, ay separate siya. Tanggalin natin lahat ha. Separate talaga siya. Yun ang katotohanan. Itong clutch housing ang papunta sa sigunyal. Ayan. Tapos ito naman ang papunta sa transmission. So kung wala siyang clutch lining, hindi siya tatakbo syempre. Kasi hindi sila magkakasamahan. Ganito po kasi yan. Yan. Yan ha. Ganito po yan mga kapulido. Explain ko na. Kunwari artista. So ito po kasi yung clutch lining. Ito yung cut pressure plate. Ngayon alternate sila, di ba? Ito kasing clutch ito kasing pressure plate. Ito yung nagbibigay ng centrifugal force sa transmission. Ito naman yung clutch lining. Ito yung kakapit sa pressure plate para isama niya si sigunyal at si pressure plate paikot. So ganyan yan. Kunwari dalawa na lang. Ito yung papunta sa transmission, ito yung papunta sa sigunyal. So halimbawa, nakaluwag siya, naka-clutch ka, syempre bubuka yan. Magkakaroon siya ng space, makakaikot yung magpe-freewheel yung transmission natin. So pag binitawan mo yung clutch, ang gagawin ni clutch spring, ididiin naman niya to. So pag diniin niya, magsasama sila. Ganun yun mga kapulido. So pag nagsama sila, iikot na yung buong makina natin. Yan. So pag kinlatch mo siya, lagyan muna natin ha. Kahit tatlo lang. Yan. Tapos ito. So yan. Kapag maluwag siya or hindi nakadiin yung hindi ka naka-press sa clutch, sasama siya. Ay ano ba? Naka-press ka. Naka-clutch ka. Mag-i-slide lang siya. Kasi wala siyang friction, hindi siya nakadikit. Pero pagka binitawan mo yung clutch, kabaligtaran kasi yan eh. Kapag binitawan mo yung clutch, maiipit naman siya sa pamamagitan ng mga clutch spring. Maiipit siya, itutulak niya to eh. Pag binitawan mo ang clutch ha, ang mangyayari, pag umipit siyang ganyan, sasama na yung makina. Ayan o, daliri nga lang yung pinangiipit ko.
Pero pag kinlatch mo, piniga mo yung clutch, bibitaw siyang ganyan. Yon. So kapag kinaklatch nyo po, ito yung pinaka napipiga nyo pag kinaklatch nyo, yung clutch spring. Salamat po sa panonood. Sana may natutunan tayong maliit na bagay sa ating paggawa ng makina. Genix Motor Parts. Malinaw ya kaya ita? Kamurta na pa yung gawa ko? Pati.